Amen. Happy New Year po mga kapatid. Ikausap po ba ako? Meron. Happy New Year po. Happy New Year! Amen. Happy New Year po sa nanonood po sa Facebook at sa YouTube po. Happy New Year po mga kapatid. Amen. Amen. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Thanks God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Praise God. Hallelujah. May baguhan po ba tayo, kapatid? Ay, ito po si sister po. Sige po, sister, dapat po kayo sa unahan po. Yay! Amin po kayong i-welcome po. Amen. Amen. Awitan mo natin siya mga choir. Amen. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ang pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang unahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Salamat sa Diyos. Kapatid, dito muna po kayo. Paliwanag ko lang po ang ibig sabihin po ng El Shaddai po. Ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang pinagbuhatan ng buhay at kinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin ng El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International na ihayag sa lahat ng salita ng Diyos ang kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon ay mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdaman pisikal, espiritual, at higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Amen? Mga kapatid, ano pong pangalan niyo, sister? Mayan. Taga saan po kayo? Camarines Sur. Camarines po. Sige po, malakas ang puri po. Amen. Salamat po sa Diyos. May panyo po, Nay. Wala po. Amen. Mamaya po, bibigyan po namin kayo panyo kapatid. Nawa po, hindi lang pong ito ang una't huli yung pagdalo po sa gawain po ng Diyos. Amen. Amen. Sige po mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, malakas ang puri para kay El Shaddai. Hallelujah. Yeah. Isang ba? Hallelujah. Yeah. Amen. Praise God. Salamat po sa Diyos dahil Happy New Year po mga kapatid. Happy Amen. New Year. Sa mga nagdaang pong
oras po sa 2024. Salamat po sa Diyos dahil hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Kung paano pinagpala tayo ng Diyos sa 2024, ngayon po mas marami pong pagpapala. Amen? Amen. Taas mga kamay na pinagpala ng Diyos. May lakas pong mag-share po ng kabutihan ng Diyos. Dapat lang po sa unahan. Ito po si sister po. Yan. Pinagpala po, naka-ride pa po siya. Yan. Amen? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Happy New Year to all. Good afternoon. Good afternoon, Yahweh El Shaddai. Good afternoon to all. Gusto ko lang ibalik ang papurit pasalamat sa ating Panginoon unang-una sa aking kalusugan, kaligtasan, kalakasan, at sa lahat ng pagpapala noong nakaraang 2024 at sa aking pamilya, sa aking anak. At lahat pang blessing na darating for 2025. Salamat Lord sa kalusugan. Although araw-araw akong lumabas noong mga COVID time, hindi mo ako pinabayaan, hindi ako naghawaan ng COVID. Kaya Lord, salamat sa iyong lahat. Ibalik ko ang papurit pasalamat. To God be the highest glory. Amen. Amen. Sige po mga kapatid, niya ako po kayo na tumayo na po. Amen. Ihanda po ating sarili sa pakikinig po ng mabuting balita at ang gagamitin po ang ating kapatid, Brother Hernan Gonzales. At sa opening prayer po, ang ating pong kapatid, Sister Nena Tugano. At sa pagpupuri po sa ating Yahweh El Shaddai, samahan po na tayo ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong Chapter. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ang Diyos na tumawag sa amin upang kayo ay aming makilala. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Sa araw-araw na binibigyan niyo kami ng kalakasan. Maraming salamat sa nagdaang taon na kami iyong iningatan at inabot po muli ang year 2025. Maraming salamat rin po sa aming mga panalangin na inyong ipinagkaloob sa amin sa buong taon na lumipas. Narito po kami muli, humihingi po ng kapatawaran kung ano man po ang aming mga pagkukulang sa nagdaang taon. At sa oras pong ito, Ama, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkukulang, sa isip, sa salita at sa gawa, maging sa aming mga mahal sa buhay at sa aming mga kapwa. Patawarin niyo po kami at ibuhos mo niyo po sa amin ang inyong banal na dugo upang kami maging karapat-dapat sa pagpupuri sa inyo sa hapon ito at aming maging sanggalang sa gawa ng masamang espiritu. Marami pong salamat at amin rin pong inaangkin na rin ang malayang pagkilos ng inyong banal na espiritu na siyang aming gabay sa aming pakikinig ng inyong banal na salita. Kami po ay iyong samahan at tumimo sa amin ang mga banal yung salita na ihahatid sa amin ng inyong lingkod na si Brother Bay Gonzales. Na ito ay tumimo sa aming puso't isipan at muli namin maisabuhay ang inyong mga salitang amin mapapakinggan sa araw na ito. Kami po iyong basbasan sa lahat ng aming mga prayer request. At itinataas ko rin po ang lahat ng naririto, attender, na anuman ang kanilang mga kahilingan po muli, ay iyo pong tutugunin ang lahat ng ayon sa inyong kalooban. Ang lahat ng iyong mga lingkod, mga workers, ang mga choir, music ministry, pagpalaan mo po sila lagi upang ang kanilang mga tuglugan at mga awitin ay makarating sa trono ng inyong luklukan sa langit. At lahat po mga workers, bigyan po lagi ng katatagan. Ano man ang mga pagsubok, ngunit kami ay hindi susuko, sapagkat kayo ay aming kasama. Father God in heaven, marami pong salamat sa inyong pagbigay sa amin. Inyong bugtong na anak na si Jesucristo, na siya ang nagbigay sa amin ng liwanag. Ang liwanag na ipinagkaloob niyo po muli sa amin. Lalong-lalo na po ang Pasko na nagdaan, pag-ibig na inyong hinahatid sa amin. Kung kaya po, Ama, kami po ay pusong nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng inyong ginagawa sa amin sa araw-araw, sa aming mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng papurit, parangal, at magpakailanman.
To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, patuloy lang po tayong tumayo. Sa araw pong ito, oras naman po para atin pong parangalan ng ating Diyos. Ano ho? Oras po para ito po'y ating pasalamatan ng Diyos. Atin po siyang sambahin. Ito po ang oras na tayo pong lahat ay magkaisa. Ang ating pong puso, ang ating isipan, hayaan po natin ito na tayo po'y sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. We deserve the glory and the honor, O God. Hallelujah. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sarap po ang sarap, Lord, na ikaw po'y aming maparangalan, ikaw po'y aming mapapurihan. Amen. Ngayon naman po sa oras na ito, oras naman po para tayo'y sumayaw, umindak at ibigay po natin ang lahat ng ating galak sa Panginoon. Amen. Lahat po ba tayo'y nagagalak? Amen. Mahina. Lahat po ba tayo'y nagagalak? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Taas sa mga kamay ng lahat ng mga pinagaling ni Lord. Amen. Lahat Praise sa the mga Lord. binigyan ng biyaya ni Lord. Lahat po tayo ay sasayaw ng buong galak. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Ako'y nagagalak na muli kang makasama. Aking ihahayag kagalakang lubos na nadarama sa tuwing ako ay sasamba o anong ligayang nadarama. Wala nang iba pa masasaya sa'yo. Amen. Ako'y nagagalak. Hallelujah. Here we go. Ako'y nagagalak na muli kang makasama. Aking ihahayag kagalakan lubos na nadarama sa tuwing ako ay sasamba o anong ligayang nadarama. Wala nang iba pa masasaya sa'yo. Kay saya-saya! Kay saya-saya sa piling mo. Kay saya-sayang umawit sa'yo. Kapag ang puso ko'y nagpupuno
wala kang kaparis, wala nang hihigit pa sa'yo. Kay saya sa piling mo, kay sayang umawit sa'yo. Kapag ang puso ko'y nagpupuri, sa tuwing ako sa'yo ay aawit. Kay saya sa piling mo, kay sayang umawit sa'yo. O anong ligayang nadarama, sa tuwing ika'y laging kasama. Kay saya sa piling mo, kay sayang umawit sa'yo. Kapag ang puso ko'y nagpupuri, sa tuwing ako sa'yo ay aawit. Kay saya sa piling mo, kay sayang umawit sa'yo. O anong ligayang nadarama, sa tuwing ika'y lagi kong kasama. Amen! Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah! Lord Jesus. Amen! Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng Diyos dahil ang saya-saya talaga pag ang ating Diyos ay pinapapurihan. Amen? Amen. Kaya patuloy natin siyang sambahin, purihin, dakilain ang kanyang pangalan. Amen? Amen. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng ating pagsuko sa ating Diyos na buhay. O Diyos, narito kami muli, O God, na wala kayong magagawa, O God. Pangahawakan namin ang iyong salita. Dahil ang salita mo lang ang siyang nagbibigay sa amin ng katatagan sa araw-araw naming pamumuhay. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, glory, God. Hallelujah. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, akin ang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at pagkalito at kaguluhan, Sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo, panghahawakan ko.
salita mo ay nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Nararanasan ko. Hallelujah. Sama-sama sa salamat Panginoon mo. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. To the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on their knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, welcome God Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ang pangalan mo ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Through your words contain the man
the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah, Jesus. We praise you and glorify your name. Oh, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, naming Amang nasa langit, Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa pangalan na iyong anak na si Jesucristo, na aming pinagkatiwalaan ng aming kaligtasan, sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, kaya kami nagkakatipon ngayon. Lord, pangatlong araw ngayon ng 2025. Hinihingi po namin yung direksyon ng aming buhay na mapunta kami sa tamang daan, sa tamang direksyon at maging masaya, matagumpay ang taong ito para sa amin. Kaya Panginoon, samahan mo kami sa pamagitan ng iyong mga aral, sa iyong mga katuruan, may guide mo kami, O Diyos. Pagpalain mo ang iyong lingkod, ganun din po ang lahat ng mga nanonood sa YouTube, sa Facebook page, ganun din po yung lahat ng mga nandito ngayon sa St. Joseph Church, Garden Road. Inaangkin po namin na maging mabunga at maging mapagpala ang lahat ng ito. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen. Purihin. Purihin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwan sa pagdating niya. Nangangalap ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halika na iwasan na, tayo ay tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang Tulungan ka. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Langit na siya ang kasama sa hirapan at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na,
Amen. Hallelujah! Yeah! Hallelujah! Yan. Simula ng ngayon, pangatlong araw ito. Ang ating topic lagi yung direction. Direction. Simula nung New Year. No? At alam ko na ang Diyos maganda ang kapalaran natin kasi siya nagbibigay ng direksyon sa atin. Amen? God is good. All the time. All the time. God is good. Yan. Huwag kayong gagamit ng mga ang batian. Pag sinabing kamusta, huwag yan. Basta pagbati, happy day. Happy day, good day, God is good. At mayroon pang isa God is great. Yan. Wala kayong kaaway kahit sa Facebook, sa YouTube, pag yun ang inyong gagamitin. No comment. God is good all the time. No comment. Happy day. Good day. Kahit ang mga demonyo doon, yuyuko. Amen? O yun. So, ngayong taong ito, 2025, sinimula natin yung God give direction. Nung New Year ay Happy New Year and new direction. Ngayon naman, ang ating pong tuloy-tuloy ito subaybayan yung ating mga video, no? God give new direction in our life. What is the purpose of direction? Okay? In Isaiah chapter 58 verse 11. Isaiah 58 verse 11. Ganito ang sinasabi niya, mga kapatid. And I will always guide you and satisfy you with good things and will keep you strong in will. You will be like a garden that has plenty of water, like a spring of water that never goes dry. Ang sabi sa Tagalog, at akong si Yahweh ang siyang sa inyo laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di mawawala ng agos ng tubig. Ito ang mga salita ng Diyos na maging guide natin sa Friday Group, Hong Kong chapter. Amen. Amen. Lagay ang kamay sa puso. Alam mo ang pinakamaganda? Hingin natin sa Diyos na sa taong ito, siya maghahari sa puso natin. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Likayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong
itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko't papuri. Handog ko ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Amen. Sana itong taong 2025, yun ang ating dalangin sa Panginoon. Isang pusong tapat. Amen. Ha? Bakit ayaw pa niyo umupo? Palapakan natin si Lord. Hallelujah! Woo! Na? Sabi ko nga sa inyo kami yung kauna-unahang choir noon. Nung dumami na ang tao, milyon na ang tao, sabi ni Brother Mike, magkuhan tayo ng gospel choir. Sabi namin noon, paano kami, sir? Mag-audition kayo. No mag-audition kami, Ginoo ko, walang nakapasa kahit isa. Pero nagagamit ko rin yung aking pagiging disciple choir noon. Kasi pag may pinuntahan ako, walang marunong kumanta. O ako ang MC, ako ang choir, ako ang preacher. Ang hindi ko lang magawa, yung magmisa. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Yan. Hanggang linggo yan yung awitin natin yung pusong dalisay. Okay? Ano ang sinabi ni Lord? No? Alam mo, iba yung sinabi ni Lord, ibang sinabi ng kaibigan mo, ibang sinabi ng punsoy, ibang sinabi ng mga expert. Pero ang pinaka-expert, alam mo kung sino? Yung ating sinasamba. Siya ang creator, siya ang may-ari ng lahat ng bagay, pati ang buhay mo. Amen? Ang kinabukasan ng Pilipinas, ang kinabukasan ng buong mundo ay nasa kamay ng Diyos. Amen? So brothers and sisters, anong sinabi niya dito? Ang ganda yung sinabi niya dito, no? Akong si Yahweh, nagpakilala siya sa kanyang pangalan. Alam mo kung saan ito? Kasi bawat henerasyon, simula ng
paglikha ng Diyos sa mundo, iba-ibang pangalan. Mayroong Elohim, mayroong Shalom, Jehovah Jireh. Ang Yahweh kay Moises, ano sinabi ng Panginoon nung ilalabas niya ang bayan ng Diyos sa pagkaalipin sa Egypt ng more than 400 years? Sabi niya, Moises, ako si Yahweh. Na? Pero nung panahon naman ni Abraham, ang pakilala naman ng Diyos, sabi niya, Abraham, Abraham, ako si El Shaddai, God Almighty. Kaya nga, ang Diyos nakipag-covenant kay Abraham, na si Abraham, 99 years old, si Sarah ay baog, matiguang na, minupos na, no? Pinangakuan ng Diyos na bigyan sila ng anak. Ang Diyos ay hindi sinungaling tulad ng tao. Ang kanyang sinasabi ay kanyang ginagawa. Ang pangako niya ay kanyang tinutupad. Amen? So brothers and sisters, sabi niya, ako si Yahweh ay siya sa inyo laging papatnubay. Lagi siyang gabay at patnubay sa ating mga buhay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo aking ibibigay. Kayong nandito ngayon, lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyo sa 2025, ibibigay sa inyo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Lahat ng mabubuting bagay. At sinabi pa ni Lord, ibibigay ko palalakasin ko ang inyong katawan. Walang magkakasakit. Health is wealth. Pinag-aralan ko po yan sa naturopathic. Ang pinakamahalaga, wala kang sakit. Kahit bilyonaryo ka, kung marami kang aray, sakit, diabetes, bronchitis, arthritis, lahat ng sakit, we cannot appreciate your money. Kasi mahirap kumain ng may sakit. Tapos sabi ng doktor, bawal maalat, bawal matamis. Muntik lang sasabihin ng doktor, bawal kumain. Amen? Kaya pinakamahalaga, alam mo, kalusugan. Kahit hindi ka masyado mayaman, pag wala kang sakit, ikaw ang pinakamayaman sa mundong ito. Woo! Amen? Kaya ma-appreciate mo yung pera mo, yung sweldo mo. Kasi wala kang sakit eh. Amen? Ito pang sinasabi ni Lord, no? Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig. Alam nyo, ang tanim na sagana sa dilig, sariwa ang dahon. Yung walang tubig, walang dilig, tuyo ang dahon. Tingnan mo yung mga taong walang Diyos. Ang babata na, pero mukhang 80 na. Amen? Sister, ilang taon ka na? 71, mukhang 41 lang. Yun, no? Amen? Hindi totoo yun. Ibang-iba kaysa iba ang mga anak ng Diyos. Kahit bungi, nakangiti. Amen po ba? Because the joy of the Lord is our strength. A merry heart is good, is more than a medicine. Sagana. Sa dilig. Pag may problema, sasabihin mo, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kung kaya may saya. Isipin mo, may problema ka, nakakatulog ka, nakahilik ka pa. Yung iba na problema,
Ha? Dinamdam yung problema, hindi makakain, hindi makatulog. O anong resulta sa katawan mo? Magkakasakit ka. Ha? Huwag mong isipin yung problema. Alam mo, nakita ko yan, yung focus. Kasi may camera na yung ginagamit sa Intel, no? Sa intelligence, na kahit kalahating kilometro, pwede mong palapitin yung tao. Ha? I-zoom. Amen? Mayroong kang camera na tumatagos sa pader eh. No? Yung pag pinukos mo, hindi po liliit. Pag palapit na palapit, palaki ng palaki. Ang problema ganyan. Pag pinukos mo yung buhay mo sa problema, hindi mawawala ang problema. Lalong lalaki ang problema mo. I-focus mo ang iyong paningin kay Jesus Christ. Pag tingin mo, bakit nawala yung problema? Because Jesus is everything is under control by the power of Jesus. Sabi ni Lord sa Hebrew 12:2, look unto Jesus, the author and finishers of your faith. Kapatid, walang tumingin kay Kristo na pinabayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen po ba? Yon. So, kalimutan nyo lahat. At saka, ituturo, may 10 kasi akong natuklasan, no? Na ang taong iwasan ninyo sa taong ito ay ang mga taong negatibo ang isip. Huwag kayo sumama sa mga taong yan. Hindi kayo uunlad. Because negative is always negative. Huwag kayo sumama sa mga taong yan. Hahataking kayo pababa. Ang mga taong negatibo, puro mahirap. Mahirap yan. Hindi ko kaya yan, no? Kukontrahin mo ang Diyos. Sabi ng Diyos, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Lahat magagawa niya. Kaya, may sinabi si Lord na piliin niyo ang mga taong inyong kasamahin. Pag sumama kayo sa mga taong chismuso, wala pang 1 linggo, chismusa ka na, nandun ka na nakatambay sa sentral. Amen? Believe it. Amen? Pag sumama kayo sa taong malas, hindi, may mga taong malas eh. Alam mo, ang taong malas, nakasimangot lagi. Alam mo, mayroon akong kumare, no? Mayaman siya, may malaki siyang tindahan sa Divisoria. No? Ang asawa niya, pamangkin ni Henry C. Mga C. Pasyal ako doon. Brother Bay, pasyal ka akin store. Pagpasok ko doon, lahat ng mga tindira niya nakabungis-ngis. Oh. Sabi ko, Mare, iba ang dating dito. Lahat ng iyong mga tindira, nakangiti lahat. Sa amin, in check, Brother Bay, importante, aura. Hindi ganda. Kahit ganda raw, simangot, malas. Pero kahit hindi ganda, maganda aura, ngiti, kahit bungi, lahat blessing, pasok, pasok, pasok. Palapakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, simula ngayon. Matuto ka. Maging masaya. Gusto ni Lord. Happy ka. Kaya tingnan niyo pag ang amo yung in-check, ang unang tinitingnan ng mga in-check, yung aura mo. Pangalawa, yung palad mo. Birthday mo. Amen? Kaya pag naghahanap kayo ng employer, kailangan masaya kayo. Amen? Okay, palakpakan natin ng Panginoon.
Okay. Sabi dito, what is the purpose of direction? Ha? Kung ngayong mga kalsada, may direction may arrow. Ha? Pag hindi mo sinunod yung arrow, mahuhulog ka sa imburnal. Ha? Naalala ko yan yung nagdadrive ako sa Skyway. Kasi putol pa dati yung papuntang Alabang. Tuwang-tuwa naman ako. Ang sarap, walang traffic. Aba, muntik na ako makadiretso. And diretso ng putol. Hindi nakita yung araw. Kaya pag nagdadrive ka, huwag kang lingon ng lingon kung saan. Kailangan diretso ka. Kaya nga ang kabayo, diyan sa Divisoria, may takip dito sa gilid yung mga karwahe, andag nun, yung mga inuupa na mga foreigner, yung kalisa. Kasi ang kabayo, kaya tinakpan dito, sabi niya, para diretso lang ang takbo, huwag pa ganon-ganon. Amen? Alam mo ba tayo mga Kristiyano kung ano yung takip natin dito? Ha? Kailangan para hindi tayo makuha ng mundong ito, sinabi ni Lord sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang kalugod-lugod sa Kanya at talagang ganap. Amen? So, sa mundong ito ay lahat may purpose. Ang tanong nga ng isa bakit nandito ka sa mundong ito? What is your purpose? Why here in this planet? Akala mo ba nandito ka lang sa mundong ito para kumain, matulog? No. God is a God of plan. And God is a God of purpose. May layunin ng Panginoon kung bakit nandito kayo sa Hong Kong. Ang purpose noon, magiging maunlad ang buhay ninyo sa Pilipinas. Pero, maraming nag-abroad. Buo ang pamilya nung umalis. Pag-uwi, wala na siyang pamilya. Amen? That is malungkot na istorya ng buhay. Kaya umuwi na ngayon si Esperanza. Yung Thursday group, kahapon, nag-Christmas party pa kami. Tama yung sinabi mo, Brother Boy. Sabi, pag pinauwi ka na ng asawa mo, umuwi ka. Kasi sabi ng asawa ng mga nasa Pilipinas, pag ang lalaki pa naman, isang beses lang magsalita yan. Hindi yan nagsasalita ng paulit-ulit, na makulit. Pag sinabi ng lalaki, umuwi ka na. Pag hindi ka umuwi ngayon, baka wala ka ng uuwian. Amen po ba? Bakit ganyan tingin mo sa akin? Palapakan natin si Lord. Okay. Okay. Sabi dito, direction. Direction. Sabi ng direction. Sabi dito, tell someone how to do something. For many of your assignment and tests, you are given a set of direction. It is important to understand the purpose of the direction. It is also important to read all of the direction before beginning something. No? Yung bagay na gawin mo, basahin mo muna. Kaya pag bumili ka ng cellphone, anong nakalagay dyan? Bibigyan ka ng manual? No? Paano gamitin? Lahat ng bagay may manual. Para basahin mo muna. No? Sa aeroplano, pag sumakay ka, nandyan ang manual.
Pag na-disgrasya, nakabigay doon ang instruction. Di ba? Pag ikaw ay binigyan ng katungkulan, halimbawa manager, yan ang instruction sa iyo ng boss mo. Basahin mo muna yan bago ka mag-akto. Dito sa mundong ito, bakit ang mga tao napahamak? Ano sinabi ni Lord? My people perish because of lack of vision, lack of knowledge and wisdom. Bakit sinabi ni Lord na vision? Kasi ang taong walang vision, puro ambisyon. Iba po ang kahulugan ng ambisyon sa tingnan nyo ha, mga kapatid ha. Ang mga kumpanya, ang una po, hindi ka tatanggapin sa Securities Exchange Commission kung ang iyong company walang mission and vision. Mission and vision. Ako ang mission ko pagdating dito. Sabi ni Boss Michael, kailangan dumami ang tao, Brother Bay. Kaya tuwang-tuwa ako, kahapon, daming tao dito. No? Pag mapuno nyo ito, may kuwan kayo, may premyo kayo sa akin o kay Lord. No? Kaya magkuwan kayo, mag-akay kayo. Kung ayaw sumunod, talian ninyo. Palapakan natin ang Panginoon. No? Woo! Amen? Yun talaga ang misyon namin sa isang lugar. Kailangan mayroong paglago. No? Paano lumago kung lahat ay tamad? Tamad mag-akay, tamad mag-ano. Okay. So nakita po niyo mga kapatid kung ano kahalaga yung direksyon. Tayo may direksyon na tayo itong 2025. Inumpisahan ko yan nung panoorin niyo yung yung Miyerkules, Huwebes, ngayon, karugtong to. Bukas ganun din. Series po yan hanggang Linggo. Linggo pangkalahatan. No? So, sabi nga dito, how do you know that direction God wants you to go? So, brothers and sisters, but the key, lahat ng bagay ay may susi. Ang langit nga, binigyan ng Diyos ng susi. Alam mo, sinabi ng Diyos kay Pedro, Pedro, ikaw binigyan ng susi sa kalangitan. Kaya kawawa yung mga born again. Yung galit kay Pedro, hindi makapasok sa langit yan. Bakit? Si Pedro may hawak ng susi ng langit. Papasok ka ba doon sa pintuan kung hindi gusto ni Pedro? Yung mga born again na binabasag nila yung santo ni San Pedro, sorry ho, hindi kayo makapasok sa langit. Bakit? Sasabihin ni Pedro, bakit galit ka sa akin? Wala naman akong ginagawa sa iyo masama. Bakit? Pinalo mo ng palakol yung aking bulrebulto. Di ba? Lahat ng bagay pinakamahalaga ang susi. Pag ikay bumili ng bahay, pag tinurn over sa iyo ang condominium, house and lot mo, ang una, susi. Pag ikay bumili ng kotse, sasakyan, may susi bibigay sa iyo, may duplicate pa. Diba? Ang pag-unlad, may susi din yan, may sikreto yan. Ang pagyaman, may susi din yan. Ang pagiging malakas at malusog, may susi rin yan. Amen? Okay. But the key is to us. Ang susi pala, humingi ka at magtanong.
Ano sabi ni Lord? Kumatok ka at ikay bubuksan. Ay, paano ka bubuksan? Hindi ka naman kumakatok! Bira ka. Oh. Tumayo ka doon sa pintuan. Magdamag. Kung hindi ka kumatok, tingnan mo kung bubuksan ka ng may-ari ng bahay. Amen? Sinabi ni Lord, humingi ka at ikay bibigyan. Paano ka bibigyan? Hindi ka naman humihingi. Tapos ang dasal mo, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko. Ay wala naman nakalagay sa Biblia, bahala. Ang sabi ni Lord, humingi ka at ikay bibigyan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Ha? Ito pa sabi ni Lord, humanap kayo at kayo'y makakasumpong. No? Paano? Bakit hindi nasumpungan ng mga taong Diyos? Hindi naman nila hinahanap ang Diyos eh. Ang Diyos ay hindi nawawala. Ikaw ang nagwawala. Ang Diyos kahit saan pwede mo siyang hanapin. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Lahat ng mga naghahanap sa Diyos, kinakatagpo ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen po ba? No? Alam mo, no? Nung mag-talk ako doon sa Bilibid Prison, ang tinatawag na maximum compound, lahat ng bitay habang buhay na pagkabilanggo at silya elektrika, yun po ang kulungan ng maximum compound. May chapel doon. Ha? May El Shaddai doon. Anong sabi ni Father Olaguer, ang spiritual director doon sa sa Bilibid Prison? Kasi ako noon ang head ng Muntinlupa City, Parañaque City, at yung tatlong city yan eh. No? Ang Muntinlupa, yun nandoon yung Bilibid Prison. Ang Parañaque at Pasay pala, Pasay. Yan. Pasay City. Ang sabi ni Brother Mike, ang tungkulin yung mga preacher, hindi lang simbahan. Pati mga opisina, pati mga city hall, pati mga kulungan, kasama ninyong serbisan. Kung nandun pa ako ngayon sa Manila, hingin ko ang Pasig. Bago ako pumunta dito, 4 na taon akong head ng Pasig, Pateros at Taguig. No? Kung ako pa ang head doon, pupuntahan ko si Kibuloy. Hindi, totoo yun. Kasama may mga pre-meeting tayo sa City Jail. Alam mo ang head ngayon doon? Si Charles, yung inaanak ko sa kasal. Sabi, Charles, punta, dalawin mo naman si Kibuloy. Nandoon sa Pasig. Alam mo sinabi sa akin ni Father Olaguer, Bray, doon nakakulong yung preacher natin si Blas. Kilala niyo yan dito na assign. Blas Romanilios. Doon sa Bilibid Prison. Bastonero yan doon eh. Yung kapatid niya galing sa London. Sabi ko, sister, nakulong yung kapatid mo sa Bartolina. Alam mo, pag sa Bartolina, kapatid, ikukulong ka, nakaupo ka, doon ka iihi, doon ka tatae, lahat. Nandun ka. Ha? Tapos wala, madilim. Ha? Yan ang parusa sa Bartolina. Sabi ko, nandoon yung kapatid mo sa Bartolina daw. Hindi umatin ngayon. Alam mo, sabi niya, Noy, Dong, magbago ka na.
tanggapin mo na kasi si El Shaddai sa buhay mo. Alam mo? Hindi naman kilala ni Blas Romanillo si El Shaddai. Sa sobrang hirap niya sa Bartolina. Sige na! Kung sino mang El Shaddai niyan, tinatanggap ko na yan. Sino ba yan? Nung makalabas na siya sa Bartolina, may prayer meeting doon sa chapel. Sus, sabi niya, Ginoo ko, Diyos pala yung El Shaddai. Ha? Alam mo, sabi niya, Panginoon, hindi po ako naghanap sa iyo, ang kapatid ko naghanap. Pinakilala ka sa akin, pero tinanggap kita sa Bartolina. Wala na akong paraan kundi sumunod sa iyo. Alam mo, sinabi ni sister, mag-workers ako sa loob ng Bilibid. Kinuha naman siya ni Father Olaguer na sakristan, yung taga-kuan. Ito na. Nung siya po, mga kapatid, tumanggap na kay Jesus Christ, ang ginawa po ni Brother Blas, Panginoon, taon ngayon, kung ako ay inyong palayain sa kulungan, yung lahat ng hindi maabot na mga preacher, pupuntahan ko po sila. Promise to do my best, to love in my country. Alam mo ang nangyari? Hating gabi, nagdadasal siya sa chapel, umulan. Pumasok siya sa chapel, hinabol siya ng kidlat. Tapos, pagtaas siya ng kamay, yung kamay niya, kinidlatan. Sabi niya, Diyos ko, Panginoon, yung kamay ko na dati puno ng kasamaan. Ang dami ko na pong, kasi pag bastonero ka, ay grabe ka doon sa kulungan. Ngayon, nung magsisi siya, Lord, isinusuko ko sa iyo ang buhay ko 100%, Panginoon. Ngayon, Lord, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Pero Lord, hinihingi ko po, palayain mo ako sa Paskong ito. Ang presidente, tuwing Pasko, nagpapalaya po siya ng mga bilanggo upang bigyan ng special pardon. Pag birthday ng presidente, nagpapalaya din siya. Batas po yun, bigyan ng special pardon. Pero ang tanging hiningi, kaya itong sinasabi dito, dapat humingi ka. Hindi mo pwedeng sabihin, bahala ka na Lord kung anong kwa dito sa kulungan. Pero mayroon siyang sinabi, pag ako'y pinalaya mo sa kulungan, Lord, yung mga hindi mapunta ng preacher, kahit kuta pa ng mga NPE yan, puntahan ko yan. Aba, ang himala sa lahat ng himala. Kasi siya pala, isinama ni Father ang pangalan niya sa bibigyan ng pardon. Panahon ni Presidente Ramos, doon po idiniklara na isang bilanggo na local preacher natin sa loob ng kulungan ay pinalaya, binigyan ng special pardon. No? Pagkatapos nung makalaya siya, pumunta siya ng Gumaca, Quezon, doon sa Lilio, Laguna. Pumunta siya sa kuta ng mga rebelde. Nag-preach siya doon. Pagkatapos noon, nung nandun ako sa Lilio, Laguna, sabi ko, Blas, hindi ka na mukhang unggoy na puyat. Kasi ang tawag ko sa kanya, unggoy na puyat no? Doon sa kulungan pa. Ang ganda ng katawan mo ngayon. Sino yung nagigitara? Huwag kang maingay, sir. Commander ng NPE yan. Sino yung magagandang babae? Mga Amazona yan. Dahil tinupad niya yung kanyang pangako, bumaba po yung mga taong labas sa Lilio, Laguna. May malaking prayer meeting doon sa Lilio, Laguna. Hindi dumating yung preacher.
Sabi ng mga coordinator, Blas, ikaw na mag-preach. Hindi pa ako masyado. Hindi, sige na, ikaw na. Basta nag-preach si Brother Blas. Nung healing na tinaas niya yung kanyang kamay. Isipin mo, nakakuan sa munisipyo yung kamay niya. Yung mga pulis na tinamaan, nabuwal. Pati yung mga lahat ng tao doon na nanonood pag tinamaan ng kamay niya ay bumabagsak. Sabi niya, there is power. Sabi niya, pre, hindi ko mapigil yung kamay ko. Lahat na matamaan ng kamay ko, nabubuwal. Ha? At noon, si Brother Mike, binigyan siya ng pagkakataon. Nakapagtok na sa Ambil yan. Si Brother Blas. Na-assign sa Hong Kong panahon ng SARS. Siya po yon, si Blas Romanilios, na hindi siya pinauwi kasi SARS noon. Sabi, uwi na ba? Huwag ka magdala ng SARS dito sa Pilipinas, ha? Diyan ka na lang. Nakita niya? Ang Diyos, pag hiningi mo, walang mahirap sa Kanya, walang imposible sa Kanya, lahat magagawa niya, mga kapatid ko sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Ha? Bakit walang nangyari sa buhay mo? Wala kang manghiningi sa Diyos eh. No? Humingi ka. Pag humingi ka, laki-lakihan mo. Ay, mga tao humingi, Panginoon, pambayad sa ilaw, sa matrikula, pambayad sa ano. Nung dumating, eksakto lang pambayad talaga. Kasi hindi naman magbibigay si Lord ng excess doon na hindi mo hiningi. Pag hinihingi mo, Panginoon, pahingi ng housing lot, pahingi ng kotse, Fortuner, pahingi ng ano. Kailangan specific lahat. Amen po ba? Panginoon, hipuin mo yung employer ko, bigyan ako lycee 5,000. Amen. Maniwala ka, magugulat ka. Lahat kontrolado ng Panginoon sa buhay natin, sa mundong ito. Amen? Amen po ba? Ano ang susi? Ask. Ha? So many times we try things on our own. Yan. When God is standing by, waiting to help, when we ask and lead Him help, He's right there to guide and direct. Pag sinabi mo, Lord, iligtas mo ako. Di ba may binanggit ang Biblia, maliligtas lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Yung isang kapatid natin, pumikit na ng mata eh. Sagasaan na siya, kahit tumakbo siya. Pumikit mata niya, sabi niya, Lord, iligtas mo ako. Pagdilat ng mata niya, nandun na siya sa kabilang kanto. Hindi. Di ba yung SAP 44, sabi ng sundalo, bakit itong mga, kasi ang tawag doon mapping, pagkatapos na patay na lahat, pag sinabing mapping, dumating ang daan-daang mga armadong tao, tinitingnan kung may buhay pa. Eh siya nandun naman siya, hindi siya nakikita. Ha? Parang binulag ng Panginoon yung mata ng mga tao doon. Ha? Ano sabi niya, ano bang mga taong ito? Bakit ako hindi nadaan-daanan lang nila? Buhay pa ako. Nakita niya yung mga kasamahan niya kahit patay, pinagbabaril ng mga bandido doon sa SAP 44. No? Nung tiningnan niya, yung kanyang uniforme, butas-butas, pero wala siyang sugat. Bakit? Hiningi ng nanay niya. Kasi ang nanay niya nagdadasal, Nay, 3 na kami natira. Mamatay na kami, bakit natin makita? Ang sabi ng nanay, anak, Magsalmo 91 ka dyan. Hindi ka pababayaan ni El Shaddai. Ikaw iingatan niya at maliligtas ka. Nagdasal nanay niya ng Salmo 91, nagdasal din siya. O siya lang ang nakabalik. Kaya yung SAP 44, patay yung 44, siya yung pagiging 45.
Oh, bakit ginawa ng Diyos yun? Ang Diyos, walang mahirap sa Kanya. Lahat magagawa niya, mga kapatid ko, kay El Shaddai. Amen! Amen po ba? No? So, pinatunayan ng Panginoon ang Kanyang pagka-Diyos. No? Ako, pag mayroong naghihimatay na, sabi, Brother Boy, sabi ng doktor, 3 araw na lang ako. Oh, anong silbi ng panyo na hawak-hawak mo? Sabi ko, basahin mo nga. Psalm 91:16. Ano nakalagay dyan? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Oh, anong paniniwalaan mo? Sabi ng doktor o sabi ng Diyos? Sabi ko nga, no. Hindi pa ako mamamatay. Sabi ko, hindi ka pa mamamatay. Kasi ang masamang damo, matagal mamatay. Pero pinatawa ko lang yon. Kayo naman, no? Alam mo, buhay. Kasi kami mga preacher, yung Biblia, verse sa Bible, resita namin yon. O basahin mo. Magsisinungaling ba ang Diyos? Kaya mas maganda yung mga Kristiyano na hindi bubo sa verse sa Bible. May mga Kristiyano na walang alam sa verse sa Bible. Kasi pag mayroon kang problema, ibalik mo sa Panginoon yung salita na iyong tinanggap sa puso. For example, sige sister, ano ang nakalagay sa Jeremiah 32:27? Doon sa mga may cancer, doon sa mga napanganib na talagang wala ng pag-asa. Tinaningan na. Basahin mo yung Jeremiah 32:27. Ang sabi doon, ito, ako si Yahweh, ang lumikha sa lahat ng mga tao. Walang mahirap para sa akin. Amen po ba? Baka gusto mo, bigyan pa kita ng telepono ni Lord. Jeremiah 3:3. Jeremiah 33 verse 3, telephone number ni Lord. Sabi niya, kung kayo'y tatawag sa akin, tutugunin kita at ipapaalam ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa naunawaan. Paano ka tugunin? Hindi ka naman tumatawag. Amen? Sino sa inyo may pangangailangan? Sabi ng ibang baguhan siguro, iba klase ito Ako, pagkatapos ko mag-preach, alam mo, tandaan nyo, 41 years na akong nagpipreach to the gospel around the Philippines. Nakarating na po ako sa Japan, 2 years ako missionary. Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, 3 years akong pagala-gala dyan. Sa Hong Kong, 4 na bisis na po ako dito. Nung umpisa pa lang ang gawain dito na yung namin sa Central, pinapatong ko po yung maliit na karaoke sa basurahan. Doon ako nagpipreach. Nakapaligid ang mga tao. Napuntahan ko na po lahat ng pinakamahirap na lugar sa Pilipinas. Lugar ng mga mangkukulam, lugar ng mga aswang, lugar ng waray kwarta, waray kaon, waray bugas. Lugar ng mga ng Mindanao. Sa Mindanao nga, punta kami sa prayer meeting mayroon baong kaming sako. Mayroong mga garan, mayroong mga usi. Brother Bay, ang dadaan natin, Ambos area. Kaya, wag mong dalhin ang Biblia mo dito. Hawakan mo yung isang usi dyan para pag inambos tayo, makaganti ka man lang. Yun. Kaya sa misyon, hindi lang masarap. Lahat ng pinakamahirap.
Kaya ko lahat ng kwan sa buhay, alam mo na, yung mga mangkukulap. Kaya magtingin kayo. Pag yung tao na tiningnan mo hindi tumitingin, dalawa yan, kundi aswang, mangkukulam. Oh, yan. At saka, pag may taong tumapik sa inyo na hindi nyo kakilala, tapikin nyo, ibalik nyo yung tapik para hindi ko tablan doon sa kanilang mga power niyan. Mga kili-kili power. Amen? Wala tayong oras. Sa sunod na lang yan. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen? O ngayon, akala ba niyo itong taon 2025, napakinggan na ba niyo yung tamang direksyon ng buhay natin? Ito na yun. Ang Panginoon, i-guide niya kayo, tanungin niyo lang siya, Panginoon, ano bang gagawin ko? All your decision, ask to God. Guide. Amen? Magsitayo tayo. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Itaas niyo ang inyong mga prayer requests, ang inyong pong mga handog para sa gawain ng Panginoon, ang mga wallet na pinaglalagyan ninyo ng biyaya para laging puno ang inyong mga wallet bag. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Pangino'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kailan pa man ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi ni Lord, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang pangako niya ay hindi magkakabula. Yahweh El Shaddai, muling tinataas po namin sa iyo ang daladala ng mga kapatid, ang kanilang mga prayer requests, ang kanilang mga handog para sa iyong gawain, para maipagpatuloy ang pangangaral ng iyong salita sa lahat ng dako sa buong mundo. Pagpalain mo rin ang kanilang mga wallet na laging puno ng biyaya at pagpapala, ang kanilang mga bag, ang kanila pong mga employers na maging mabait sa kanila. Ganon din ang kanila pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas na laging ligtas sa namang uri ng karamdaman. Panginoon, itong 2025, samahan mo kami sa lakbaying ito. Patnubayan mo kami, ituro mo sa amin ang dapat naming gawin upang makalalakad kami ng ayon sa iyong katuwiran at ayon sa iyong kabanalan.
Sa iyo namin ipinagkatiwala ang buong taong ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! God bless you all. Hallelujah! Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Brother and sister, manatili po tayong nakatayo at dasalin po natin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitaw, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpag. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting kay mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa ang dakoy kay maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay liyong ahas na mabagsik, di ka maano sa masipiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpala ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamo nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang santin ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito ang aking pinili, magpakumbaba. Manalangin,
Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasama. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless everyone po. God bless po sa atin God lahat. bless po. Happy New Happy Year. New Year. See you next Friday. See you next We'll see you Friday. tomorrow sa Sacred Heart Church. God bless.